Malimit ko narinig yung statement na life begins at 40s. Kaso, ito yung nakikita ko sa kasalukuyan. Chronic illness and maintenance drugs begins at 40s also. Kung ikaw ay approaching 40s or narito na sa age na to, panoorin mo ito para maitama yung mga maling practices na posibleng ginagawa or gagawin mo pa lang. Minsan, kailangan din natin magsuri ng ating mga actions, lalo na kung yung mga nakamulatan natin or pininiwalaan, wala naman tayo nakikitang positibong resulta sa ating sarili at sa ibang tao. Sa kasalukuyang panahon, pagtungtong ng 40s, ang isa sa pinag-uusapan ay ang health nila at ang maintenance drugs. I often hear this a lot. Ang malimit na issue ay hypertension, cholesterol, fatty liver, elevated blood sugar, type 2 diabetes, at marami pang iba. Ang second issue naman na pinag-uusapan ay being over fat at weight struggles. Tapos napapag-usapan yung mga diet practices nila. And third issue, sa babae, yung perimenopausal at sa lalaki naman yung andropause at yung mga na-experience nila dito sa issue na to. Although sa mga babae, mas open sila dito sa mga na-experience nila sa menopause, sa lalaki, dinadaan sa asaran at biruan na lang. Ang fourth issue ay skin concerns like sagging ng skin and muscle loss. Tanggapin natin na ang katotohanan na talaga namang ang tao ay tatanda at walang makakaligtas dito. Pero hindi naman ito nangangahulugan na kapag ka ikaw ay umidad na, ituturing mo ang aging as life sentence at magiging natural na maglalabasan na talaga yung sakit. Hindi po yun ganun. Bagamat totoo na nababawasan ang physical mong lakas, pero hindi likas na tayo ay magkakasakit ng chronic illness o tatanda na para bagang nauubos na lang tayo nakadila. Totoo may factor din ng genes sa aspetong physical, pero ito ay napakaliit na porsyento lang dahil ang tunay, ito ay dependent pa rin sa healthy habits ng tao. Ngayon sa video na to, pag-usapan natin, ano nga ba ang mga unhealthy practices na ginagawa ng marami para ang aging or pagtanda ay mas mag-accelerate. Health mistake number 1, unhealthy eating habits at iba pang bisyo. Aminin natin, noong kabataan tayo, syempre may trabaho, excited kumain ng kung ano-ano, food trip, gala, kada bonding time, kain, may inuman at kung ano-ano pa. Sa loob ng 15 to 20 years na ginagawa mo yung ganong klase ng lifestyle, syempre nagre-react yung katawan. Kaya pagtungtong mo ng 40s, ayan na, naglalabasan na. And then, mahihirapan ka na magbawas ng timbang. Overwhelmed na sa mga high carb at toxin-loaded food ang katawan mo. Naniningil na yan kumbaga at magpapakita ng mga signs and symptoms ng inflammation tulad ng hypertension, fatty liver, joint pains, chronic fatigue, headache, at marami pang iba. Mabuti nga kung umabot pa ng 40s bago mo ito maramdaman. Yung iba nasa 30s pa lang. Talaga naglalabasan na. Iba-iba kasi ang reaction ng immune system sa bawat tao. Napapansin mo na mabigat na yung pakiramdam mo, tapos pupunta ka ng doktor, and then bingo, paglabas mo, may reseta ka na. 70% ng chronic disease natin, kasama na yung mga occasional pain like headaches, chronic back pain, ay food-related. Yes, food-related. Dahil chronic nga ang effect nito, kaya chronic disease ang tawag. Lifestyle. At isa sa major contributing factor ay ang poor eating habit. Kapag ang diet ay carb-loaded at marami pang artificial na ingredients, preservatives, yung accumulation sa katawan, magmamanifest talaga yung effect nito sa bawat bahagi. Walang nakakaligtas dito. Sabi nga ay makakaligtas ka sa gera pero hindi sa effect ng poor eating habits. Kahit pa ikaw ang pinakamagaling na warrior, pero kapag poor ang eating habits mo, it will take its toll as you age. Kaya pagdating ng ganitong edad, kailangan hinay-hinay na. Mag-isip ka na. It is about time na give your body a break. Pahinga na sa bad diet at gamutin ang sarili sa natural na pagkain. Bigyan mo na ng time ang katawan mo na magpagaling. Na-enjoy mo na naman ika nga yung masasarap ng kabataan, iti maiba naman. Dahil nga carb-loaded ang pagkain sa kasalukuyan, the best diet to reverse inflammation is yung opposite. High carb ang naging problema mo, low carb ang solusyon, opposite. Please watch this video to give you an idea kung paano ito sisimulan. Kapag nabago mo yung diet mo, makikita mo na magaan ang pakiramdam mo sa ilang araw pa lang. Di lalo na kung gagawin mo itong permanent lifestyle. Isa pa sa mahirap tanggihan ng mga Pinoy yung alak. Kapag ang carb-loaded foods, sinamahan mo pa ng pag-inom, ang atay nasasalanta na sa katagalan. Kaya mahihirapan itong gampanan ang kanyang trabaho. Paano ka mag-expect ng mabuting pakiramdam kung yung inaasam ng katawan mo hindi mo naman kayang ibigay?
So, ganun lang yun kasimple. Treat your body with respect and your body will respect you. So, at 40s, it's about time, baguhin mo na yung kinakain mo. And at the same time, baguhin mo na yung lifestyle mo for the better. Number 2 is, walang ehersisyo or mali ang ehersisyo. At the age of 30, ang muscle loss natin ay napalo na ng 3 to 8% kada dekada. May mga pag-aaral na nagsasabi na 1 to 2% per year ang acceleration ng muscle loss. Ang muscle loss ay normal part ng aging. Pero ito ay nabilis kapag walang physical activity o kung meron man ay mali para sa edad. Mamaya, elaborate ko ng konti yun. Kapag tumunto ka ng edad na 40, malimit ay mas gusto ng tao na namnamin yung pahinga at kumain ng kumain together with family, pag-bonding time, bilang reward sa kanilang pagod sa trabaho. Ang lifestyle na ito, yung kain, higa, walang physical activity, nagkukos ng muscle atrophy. Yun yung nababawasan ang muscle mass dahil hindi nagagamit, kaya ang result, sarcopenia. Dahil sa poor eating habits, mas nabibuild ang taba. At dahil naman sa sedentary lifestyle, mas nababawasan ang laman o muscle. Although hindi may iwasan ang muscle loss, ito ay napapabagal ng ehersisyo. Bakit importante ang tamang muscle mass? Hindi ito for aesthetics lang or para maging good-looking ka. Higit sa lahat, ang muscle ay kailangan para sa healthy joints, sumusuporta sa buto, kailangan sa balance and coordination, at upang makaiwas sa fall at injuries. Kapag naedad na ang tao, medyo nabuhay na ang tindi at madali ma-outbalance, kaya injury prone. Subalit, kung ang buto at muscle mo ay matatag, napakaliit ng chance na ikaw ay ma-aksidente dahil sa fall at ma-injure. Importante din ang exercise sa metabolic health. Kapag may muscle ka, ang carbs or excess sugar sa kinakain mo ay direct itong ginagamit para sa energy. At kahit namamahinga ka, nagsusunog pa rin ng calories ang katawan mo. Increased muscle mass increases insulin sensitivity and regulates your blood sugar level. At dahil dito, naiwasan ng type 2 diabetes. Kaya yung mga nag-gym, kahit kumain sila ng carbs, dahil nagbibuild sila ng muscle naturally, hindi sila nagwo-worry na hindi ito masusunog ng katawan. Subalit, kapag itinigil nila ito, yung mga nag-gym, tapos naka-high carb diet sila, doon nagsisimulang mangibabaw ang fat over muscle mass. Ang pagkakamali ng marami sa exercise sa edad na ito ay they focus more on cardio like running, cycling, and Zumba. Those cardio exercise won't help you build muscle mass and strong bones. Ang unang naedad na group of muscle ay yung nasa binte or lower extremities. And the best workout for that is resistance exercise like planking, squats, weightlifting, using elastic bands and dumbbells, lunges for arms, push-ups, pull-ups, or any exercise na may binubuhat ka o binubuhat mo mismo yung katawan mo at gagamit ka ng equipment na may resistance force. Sa exercise na to, lumalakas ang muscle sa binte, sa puwet, sa joints, even yung sa arms, tuhod, paa, at marami pang bahagi ng katawan. Mas nagagamit ang muscle dito sa mga exercise na ito and with continuous practice, nadidevelop din ang strength ng bones. Nag-i-improve ang bone density dahil sa pressure na ibinibigay mo sa kanya. Matalino ang katawan dahil nag-a-adjust ito base sa activity na ginagawa mo. Hindi ko sinasabing tanggalin ang cardio, kundi mas lamang dapat ang resistance exercise over cardio. And in addition, dahil may sapat na laman ka, nababawasan ang appearance ng sagging skin or yung lumalaylay na balat dahil natutone yung muscle mo eh. Ang resistance exercise din ay nagpo-promote ng stimulation ng collagen. Yung collagen ang nagbibigay ng elasticity at firmness appearance sa balat. Marami pang benepisyo ang exercise at ilan lang yung mga binanggit ko. Kapag naging routine mo na ito at naramdaman mo ang effect nito sa katawan mo, nakikita mo sa physical appearance mo, believe me, ikaw na hindi titigil sa exercise. Human body is designed to move. Para din yung bisagra ng pinto or anumang gamit. Kapag hindi mo nagagamit, kinakalawang. So, move while you still can. At ang good news dito, you can build muscle at any age. Hindi naman kinakailangan kapag bata ka lang mag-gym or pag matanda ka na hindi ka na pwede mag-gym. No, it's never too late to start. Ang number 3 na health mistake ay pagbabawas ng protina at taba, lalo na mula sa itlog at red meat tulad ng baka.
Na-develop sa tao ang phobia sa itlog at baka dahil sa kolesterol na isa namang myth or gawa-gawa lang bunga ng maling pag-aaral ng 1950s. May video ako tungkol dito, please watch para mas maliwanagan kayo. Kapag tumaas ang kolesterol at nagka-hypertension, sasabihin sa'yo, iwasan ng pula ng itlog at red meat, lalo na ang baka dahil ng taba nito na nagsisebo daw. At ang malimit kong nadidinig sa mga nasa ganitong edad na 40s ay, oo, more on isda at gulay na nga lang ako dahil yun ang sabi ng doktor sa akin, nag-iingat na kasi nga may hypertension, etc. etc. Ano ang effect kapag kulang sa protina at taba? Ilan dito ay number 1, laging gutom. Kaya, may ang kain at kutib. Ang protina at taba, I'm talking about healthy fats, ang nagbibigay ng feeling of fullness and longer satiety, matagal ang pagkabusog. Kaya kung babawasan mo to, edi lagi kang gutom. Tapos gulay at isda na hindi naman gano'n nakakapagbigay ng matagal ang pagkabusog. Number 2, lambutin at kulang sa energy, antukin. Dahil ang protein at taba, mababa lang ang effect sa blood sugar at insulin spike. Wala kang energy crash pagkakain, kaya hindi ka lambutin. Pero kung halimbawa tatanggalin mo yon tapos ang ipapalit mo ay carb-loaded, doon ka magkakameron lagi ng pakiramdam na akala mo nauubos na kandila pagkakakain. Number 3 is mahinang immune system. Ang healthy fats and protein promotes healthy immune system dahil isa ito sa major na sangkap na kailangan para sa defense at healing. And number 4, hormonal imbalance. Major na sangkap din ito sa hormone production for both male and female. Kapag wala tayong masyadong supply ng fats and proteins, ang hormone production ay apektado. Kasabay ng pag-edad ay ang pag-decline ng hormones dahil natural na effect ito ng aging process. Tapos, babawasan mo pa yung raw material na kailangan ito para sa production. Wala itong pinagkaiba sa gusto mo magpagawa ng bahay pero binawasan mo yung bakal na materialis nito kaya walang tibay ang pundasyon. Ay paano kung perimenopausal ka pa? Tapos, sasabihin sa'yo, HRT ka or yung tinatawag na hormonal replacement therapy. Gagastos ka, synthetic pa, pero pwede namang wala. Basta ayusin mo lang ang intake ng protein and fats. Kung gusto mong mabawasan o maiwasan ang side effect ng perimenopausal and postmenopausal syndrome, ito yung wag na wag mong gagawin. Nabawasan o iwasan ang taba at protina. Sa mga lalaki, ang equivalent naman nito ay andropause. It also affects their reproductive health like libido and erectile dysfunction. Na-experience din ng mga kalalakihan ang effects ng declining hormones at hindi lamang ito sa sex hormone. Ang fat and protein ay raw material ng lahat ng hormones sa katawan. Kaya kapag ito ay kulang, mahirapan ang katawan mo na magtrabaho sa level na gusto nito. Another effect kapag binawasan ang protein and fats ay dry skin, brittle hair, and nails. Prone sa skin disease. Makikita mo ang nails mo, madaling maputol, hindi pantay-pantay yung surface, parang alam mo yung parang may gilay-gilay. Tapos, minsan makikita mo may mga bulaklak pa, at ang buhok mo dull and brittle, walang sigla. At ganun din, katulad ng kuko, madali din maputol. Ito ay dahil sa kulang siya sa keratin. Ang keratin ay isang protein na bumubuo sa structure ng buhok, balat at kuko. Kailangan din ang keratin sa collagen production. At ang healthy fats ay tumutulong din sa moisture retention at elasticity ng balat. Kaya kung nadadry ang balat dahil nagdi-decline yung estrogen hormone natin as we age dahil magme-menopause na nga tayo, tapos babawasan mo pa yung fats and proteins, sabay lalo mong dinadagdagan ng problema ang katawan mo. Isa pang effect ng pagbabawas ng protein and fats ay ang muscle loss. Ang amino acids mula sa protein ang building blocks ng muscle tissue. Tumutulong ito sa preservation ng existing muscle mass. Kaya kung halimbawa na wala ka nang exercise, tapos babawasan mo pa ang protein, lalo mong ina-accelerate ang muscle loss mo. At kung may exercise ka naman, tapos bawas din ito, paano naman ito magre-repair ng iyong muscle tissue after workout? Insufficient ang protein mo. At dahil dito, wala itong kakayanan dahil kulang yung sangkap na kailangan niya to heal and repair. On average, for every weight in kilo, ang kailangan mong daily protein intake ay nasa 0.8 to 1.8 grams. Depende sa lifestyle kung active ka or inactive. For example, ang timbang mo ay 50 kilos. Tapos ang iyong lifestyle ay moderately active. You will need 50 grams daily sa 1 gram na requirement per body weight. And last but not the least, sa mga unhealthy practices na mga naedad ng 40s and above ay ang poor sleeping habits. Kahit itaon mo ang diet mo, kung hindi ka natutulog ng tama, wala din.
Ang tulog ay napakahalaga dahil ito ang pagkakataon ng katawan na magpahinga at mag-repair. Bakit nahihirapan ang mga nasa 40s na magkameron ng quality sleep? Sa edad kasi na ito, nagsusulputan ng maraming problema tulad ng financial, family, marital, work-related issues, health problems, at kung ano-ano pa. Kung kulang ka sa tulog, apektado ang physical and mental well-being. Laging pagod sa umaga, pagising, lambutin ang pakiramdam maghapon, hirap mag-focus sa work, apektado ang mood at cognitive function, yung memory, sanhi din ito ng weight gain at paghina ng immune system, and over time, kapag naging ganun ang iyong sleeping patterns, maniningil ito. Tatanda kang tingnan, dry at saging ang balat dahil nagmamanifest na yung effect ng kakulangan ng tulog. Sa kabila ng lahat ng ito, yung mga nabanggit na issues, please prioritize your sleep. Your body deserves to rest. Huwag mo yung ipagkait. Huwag mo munang unahin yung mga social media, Netflix, at ibang activities na pwede mo namang i-give up. Mas mahalaga ang tulog dahil ang natural na body clock natin ay hindi makakapag-intay. Yun ang default niya eh. Kaya kailangan talaga nating sundin. Gaya ng pagkain, kapag hindi mo naibigay ang tulog na kailangan ng katawan mo, maniningil ito sa ibang pamamaraan gaya ng mga nabanggit kong effects kanina kapag poor ang iyong quality sleep. Targetin ang at least 8 or more hours of sleep. Iwasan ang distraction tulad ng cellphone at ilaan ang oras na to para sa iyong well-deserved na pahinga. Yung nabanggit kong apat, yun yung pinaka-common na major factor na nagpapa-accelerate ng ating pagtanda or ng aging process. Lahat naman itatanda, hindi naman ito mapipigilan. Pero hindi naman ito nangangahulugan na kailangang masakit ang pagtanda. Mainam na umiidad tayo na nadadagdagan man ang numero ay magaan naman ang pakiramdam at maaliwalas ang aura. Ang edad, number lang yan. It is what you do positively to your body that matters more when you age. Hindi ito tungkol sa pagpapatagal ng buhay mo dahil may maintenance to prolong your life kapag may chronic disease. Anong saysay ng quantity, numero ng edad, kung wala naman yung quality. Hindi kailangan ipagsawalang bahala ang mga ganitong health practices dahil ano man ang ginagawa mo sa kasalukuyan sa iyong katawan ay yun din ang aanihin mo sa pagtanda. Walang nakakaligtas dyan. Masarap magretiro na ang pension mo, pinagpaguran mong pera, hindi sa ospital o gamot mapupunta, kundi sa mas ibang mahalagang bagay na makakapagbigay sa iyo ng kasiyahan. Masarap din na ang buhay na biyaya sa atin ng Panginoon ay na-enjoy natin hanggang sa pagtanda nang wala kang inaalalang sakit. Kayo po, meron po ba kayong alam na ibang practices bukod sa nabanggit ko? At ano ang mga na-experience niyo tungkol dito? Please leave your comments down below. If you have made it this far, thank you very much for watching. And please don't forget to like and subscribe to my channel. Till my next video, bye-bye.